Pagkagising mo sa umaga, ano ang unang ginagawa mo? Umiinom ka ba agad ng tubig? O baka naman kape agad ang hanap mo? Marami sa atin, lalo na sa edad na lampas 60, ay may mga umagang routine na ginagawa ng paulit-ulit. Pero hindi natin alam na maaaring unti-unti nitong sinisira ang ating mga bato. Ang creatinine ay isang uri ng waste product na natural na ginagawa ng katawan tuwing tinutunaw natin ang protina. Karaniwan, sinasala ito ng ating mga bato at inilalabas sa pamamagitan ng ihi. Pero kapag tumataas ang antas nito, maaaring senyales ito na humihina na ang ating kidney function. At alam mo ba, hindi lang gamot o dialysis ang solusyon dito. Minsan, ang pagbabago sa mga simpleng ugali sa umaga ay pwedeng gumawa ng malaking pagkakaiba. Sa video na ito, ilalahad natin ang 10 pinaka-epektibong morning habits na makatutulong para mapanatiling malusog ang iyong mga bato at mapababa ang creatinine levels. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling supplement o sumailalim agad sa mga komplikadong procedure. Ang kailangan mo lang ay disiplina sa umaga at tamang kaalaman. Kung ikaw ay 60 pataas, mas mahalaga ngayon kaysa dati na maging mas mapanuri ka sa mga bagay na akala mo'y simpleng gawi lang. Dahil sa edad na ito, mas nagiging sensitibo na ang katawan at ang mga organs tulad ng bato ay mas mabilis mapagod, lalo na kung paulit-ulit na binabaliwala ang kanilang kalagayan. Kaya bago ka pa man uminom ng kape o kumain ng almusal, panoorin mo muna ito. Sa bawat habit na babanggitin natin, may kasamang paliwanag kung bakit ito mahalaga at kung paano mo ito maisasabuhay sa paraang hindi ka mahihirapan. At kung may isa o higit pa sa mga ugaling ito ang ginagawa mo na ngayon, mas lalong magandang pakinggan mo kung paano ito maaaring mas mapabuti pa. Bago tayo magsimula, kung ikaw ay isa sa mga senior na tunay na nagmamalasakit sa kalusugan mo, mag-subscribe ka na sa channel na ito. Dito, hindi ka namin takutin. Ibinibigay namin ang kaalaman para ikaw ang may kontrol sa sarili mong kalusugan. Isang uminom ng maligamgam na tubig sa pagkagising. Kapag bumangon ka mula sa pagtulog, kadalasang tuyot ang katawan mo at ang kidney mo ang isa sa mga unang naapektuhan. Sa loob ng 6 hanggang 8 oras na pagtulog, walang pumapasok na likido sa katawan. Kaya't ang simpleng pag-inom ng maligamgam na tubig sa umaga ay hindi lang para sa lalamunan. Ito ay isang mahalagang hakbang para ma-rehydrate ang katawan at mapagaan ang trabaho ng iyong mga bato. Bakit maligamgam? Ang temperatura ng maligamgam na tubig ay mas madaling tanggapin ng katawan kaysa malamig na tubig. Hindi ito nagbibigay ng shock sa digestive system at mas madali rin itong dumaloy sa mga internal organs tulad ng bato. Ang maayos na hydration sa unang oras ng araw ay tumutulong sa flushing o pag-alis ng mga waste products gaya ng creatinine. Ayon sa mga pag-aaral, ang sapat na pag-inom ng tubig ay nagpapababa ng creatinine levels dahil natutulungan nito ang kidney na maglabas ng toxins sa mas mabisang paraan. Hindi mo kailangang uminom ng isang pitsil agad. Sapat na ang 1 hanggang 2 baso ng maligamgam na tubig sa unang 30 minuto matapos gumising. Kung kaya mo, mas maganda kung walang halo ito. Pero kung gusto mong dagdagan ng lemon juice, mainam rin ito. Ang citric acid mula sa lemon ay tumutulong sa pag-prevent ng kidney stones at sinusuportahan ang alkaline balance ng katawan. Huwag mong iisiping mas marami, mas maganda. Ang sobrang tubig, lalo na kung may existing kidney issue ka, ay maaaring makasama rin. Kaya't obserbahan mo rin ang iyong katawan. Isa sa mga pinakamagandang palatandaan ng tamang hydration ay ang kulay ng iyong ihi. Kung ito'y light yellow, nasa tama kang landas. Sa kulturang Pilipino, madalas nating iniisip na ang kape ang unang kailangan sa umaga. Pero para sa mga senior na gustong alagaan ng bato, dapat nang baligtarin ang ugaling ito. Tubig muna bago kape. Isa itong simpleng disiplina na maaring makasanayan. At ang epekto nito, tahimik pero malaki. Sa mga hindi sanay, pwedeng magsimula sa kalahating baso at dahan-dahang dagdagan.
Isipin mo ito hindi bilang tungkulin, kundi bilang regalo mo sa sarili mong kalusugan. Gawin itong unang ritual sa umaga at hayaan mong sa bawat lagok ng tubig ay unti-unting gumaan ang pakiramdam mo. Hindi man agad-agad ang resulta, pero sa pagdaan ng mga linggo at buwan, mararamdaman mo ang pagbabago sa lakas at ginhawa ng katawan mo. 2 araw para sa vitamin D ng kidney. Hindi lang buto ang nakikinabang sa sikat ng araw, pati na rin ang mga bato mo. Sa katunayan, ang vitamin D ay isang mahalagang sangkap na kailangan ng mga bato upang mag-function ng maayos. Sa tuwing tumatama ang sikat ng araw sa iyong balat, ang katawan ay nagsisimulang gumawa ng vitamin D na kalaunan ay kino-convert ng kidney sa aktibong anyo nito. At dito nagsisimula ang benepisyo. Pero ano ang kaugnayan ng vitamin D sa creatinine? Kapag mababa ang antas ng vitamin D sa katawan, mas nagiging madali ang pagtaas ng presyon ng dugo at pamamaga. 2 pangunahing kalaban ng malusog na bato. Ayon sa mga pag-aaral, ang chronic vitamin D deficiency ay direktang konektado sa pagbaba ng kidney function sa mga matatanda. Kung palagi kang nasa loob ng bahay tuwing umaga, maaaring hindi mo alam na unti-unti nang bumababa ang kapasidad ng katawan mo na gumawa ng vitamin D. Kaya't magandang gawing ugali ang paglabas sa umaga, kahit 10 hanggang 20 minuto lang, para maglakad-lakad o magpainit ng katawan sa harap ng araw. Ang pinakamainam na oras para dito ay mula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Ligtas pa ito sa masamang UV exposure. Hindi mo kailangang direktang ibilad ang buong katawan. Sapat na ang braso, paa o leeg na tamaan ng araw habang naglalakad o nagdidilig ng halaman. Kung may maitim kang balat o hindi sapat ang araw sa inyong lugar, pwedeng punan ito sa pamamagitan ng pagkain ng vitamin D-rich foods tulad ng itlog, sardinas o fortified na gatas. Pero bago gumamit ng supplement, palaging makabubuti ang kumonsulta muna sa doktor. Tandaan, hindi mo kailangang gumastos o uminom ng gamot para sa bawat bagay. Minsan, ang simpleng pagbukas ng bintana at pagyakap sa araw tuwing umaga ay sapat na upang tulungan ang mga bato mong magpatuloy sa paglilinis ng katawan mo araw-araw. 3 iwasan ng biglaang matinding ehersisyo. Noong si Mang Eladio ay 64 na taong gulang pa lang, sinimulan niyang muli ang pagbibisikleta tuwing umaga. Inspirado siya sa isang video na nagsabing magandang pangpalakas ito sa katawan. Ngunit dahil matagal na siyang hindi nakakapag-ehersisyo, agad niyang tinodo ang kanyang routine. 15 kilometro bawat umaga, mabilis at pawisan. Akala niya'y nakakabuti siya sa sarili, pero sa loob lamang ng 2 linggo, nagsimula na siyang makaramdam ng pagod na hindi maipaliwanag, pananakit ng tagiliran at madalas na pagkauhaw. Nang magpatingin siya sa doktor, tumaas na pala ang kanyang creatinine. At ang sanhi, overexertion. Ang sobrang pagbibisikleta ay nagdulot ng microscopic muscle damage at ang mga nasirang muscle na ito ay naglabas ng creatinine sa dugo ng sabay-sabay. Ang kanyang kidney na dati tahimik lang na gumagana, biglang napuno ng trabaho. Sa halip na makabuti, lalo pang napinsala. Ayon sa mga espesyalista, ang matinding ehersisyo sa umaga, lalo na kung biglaan at walang sapat na preparasyon, ay maaaring makapinsala hindi lang sa kalamnan, kundi sa kidney mismo. Ang labis na lactic acid at dehydration na dulot ng sobrang pagpapawis ay nagdudulot ng oxidative stress sa bato. Kaya sa halip na biglaang pagbubuhat, mas mainam ang low-impact na aktibidad tulad ng brisk walking, tai chi o banayad na stretching. Ang mga ito ay tumutulong sa sirkulasyon at detox ng hindi sinasaktan ng katawan. Sa edad nating 60 taas, ang tamang pacing ay mas mahalaga kaysa sa bilis. Ngayon ikaw, may kilala ka bang tulad ni Mang Eladio? Isa ka ba sa mga bigla-bigla kung mag-ehersisyo tuwing umaga? O baka iniisip mong simulan na rin? Ibahagi mo sa comments kung anong uri ng ehersisyo ang ginagawa mo at paano ito nakatulong o hindi sa iyo. Baka ang karanasan mo ay makatulong din sa iba. Ang aral dito ay simple, hindi lahat ng mabuti para sa katawan
ay mabuti rin para sa bato, lalo na kung minamadali. Sa edad natin, ang tunay na lakas ay nasa disiplina, hindi sa bilis. 4 na ipalit ang kape sa herbal tea. Maraming senior ang hindi kayang simula ng araw ng walang mainit na tasa ng kape. Para bang kulang ang umaga kapag walang amoy ng barako sa mesa. Pero kung ang usapan ay kalusugan ng bato, baka panahon na para baguhin ang pangumagang ritual na ito. Ang caffeine na nasa kape ay isang stimulant at diuretic. Ibig sabihin, pinapabilis nito ang tibok ng puso at pinapalakas ang paghihi. Habang akala ng iba na magandang nailalabas ang toxins sa katawan, ang katotohanan ay pwedeng magdulot ito ng dehydrasyon na pangunahing kalaban ng kidney. Kapag dehydrated ka, mas nahihirapan ang bato mong magsala ng dumi, kabilang na ang creatinine. Ayon sa ilang pag-aaral, ang labis na pag-inom ng caffeine ay konektado sa pagtaas ng blood pressure na isa pang factor sa pagkasira ng kidney function. At kung titingnan mo pa, karamihan sa mga senior ay umiinom ng kape ng walang kasabay na tubig. Kaya't sa halip na makabuti, mas lalo nitong pinapahirapan ang katawan. Ang magandang alternatibo, herbal tea. Hindi lang ito nagbibigay ng ginhawa sa tiyan at lalamunan, kundi naglalaman din ng mga antioxidant na sumusuporta sa kalusugan ng bato. Halimbawa, ang ginger tea ay may anti-inflammatory properties. Ang chamomile tea naman ay nakakatulong sa pagpapahinga, lalo na kung mataas ang stress levels mo. Isang bagay na hindi natin dapat maliitin sa pagtanda. Pwede ka ring sumubok ng pandan tea, salabat o turmeric tea. Lahat ay may mga benepisyong hindi lamang para sa bato, kundi para sa buong katawan. Huwag matakot na subukan ng bago. Baka sa unay maghanap ka ng tapang ng kape, pero sa paglaon mararamdaman mong mas gaan ang katawan mo sa umaga. Minsan, ang maliit na pagpapalit sa umaga, isang tasa lang ng tsaa kapalit ng kape, ay pwedeng magbukas ng bagong pakiramdam ng lakas, linaw ng isipan, at higit sa lahat, ginhawa sa bato. 5 bawasan ang protein sa umaga. Si Mang Teroy ay dating magsasaka sa Nueva Ecija. Malakas, masigla at sanay sa mabibigat na trabaho. Kaya kahit 68 na siya ngayon, hindi pa rin niya binabago ang kanyang pang-araw-araw na almusal. Itlog, longganisa, bacon at minsan pa'y tapa. Sabi niya, yan ang nagbibigay lakas sa akin. Wala akong gana sa lugaw-lugaw. Pero isang araw, dinala siya ng anak niya sa health center dahil madalas na siyang nanghihina, namamaga ang paa at parang laging pagod. Nang lumabas ang resulta ng kanyang laboratory tests, mataas na ang creatinine niya. Ang sabi ng doktor, ang kidney niyo po nahihirapan na. Isa sa mga dahilan ay ang sobrang protina sa diet niyo, lalo na sa umaga. Sa maraming Pilipino, ang almusal ay dapat mabigat. Pero kung may edad ka na at may senyales ng paghina ng bato, ang sobrang protina ay nagiging tahimik na kalaban. Tuwing kumakain tayo ng protina, gaya ng itlog, karne, isda, ginagawang amino acid ito ng katawan. Pero kasabay nito, lumilikha rin ito ng waste products tulad ng urea at creatinine. At ang mga waste na ito, ang kidney ang kailangang mag-alis. Kung normal ang function ng kidney, hindi ito problema. Pero sa senior na ang katawan, kahit kaunting overload ay pwedeng magdulot ng stress. Sa halip na tulungan ang katawan mong lumakas, lalo mong pinapapagod ang bato mo. Lalo na kung sa umaga pa lang ay sinusugod mo na ito ng mabigat na pagkain. Mas mainam ang balansing almusal, oatmeal na may prutas, maliliit na portion ng itlog na sinabayan ng kamatis, o avocado toast sa whole grain bread. Hindi ito kahinaan, ito ay katalinuhan. Hindi mo kailangang alisin ang protina, pero dapat alam mo kung gaano lang karami ang ligtas. Si Mang Teroy ngayon ay unti-unting binago ang almusal niya. Isang itlog na lang, wala ng bakon at sinabayan ng papaya. At alam mo ang sabi niya sa anak niya isang umaga habang umiinom ng salabat? Hindi pala kailangan ng taba para maging malakas. Minsan kailangan mo lang pakinggan ang bato mo. 6 na tamang almusal para sa kidney support. Sa edad na lampas 60, ang katawan ay hindi na tulad ng dati. Mas madaling mapagod, mas sensitibo sa pagkain,
at mas mahirap bumawi kapag napabayaan. Kaya't ang simpleng pagpili ng almusal ay hindi na lang tungkol sa busog. Ito ay tungkol sa protekta. Kapag mataas ang creatinine mo o may karamdaman ka na sa bato, ang ideal na almusal ay dapat mababa sa sodium, katamtaman sa protina, mayaman sa antioxidants, may fiber at higit sa lahat, may tubig. Oo, tubig. Hindi lang iniinom kundi pati galing sa mga pagkaing mataas sa hydration content. Isang magandang halimbawa nito ay ang oatmeal. Bukod sa ito ay mababa sa sodium at mataas sa fiber, ito rin ay madaling tunawin. Kapag nilagyan mo ng prutas tulad ng mansanas, peras o blueberries, mas nagiging anti-inflammatory at kidney-friendly ang pagkain mo. Kung gusto mo ng savory variant, pwede kang gumawa ng simple avocado toast gamit ang whole grain bread na low sodium. Ang avocado ay may healthy fats na nakatutulong sa heart na konektado rin sa kidney health. Pwede ring mag-smoothie, gumamit ng plant-based milk, gaya ng almond o soy, haluan ng saging, chia seeds at konting spinach. Simple, mabilis, at mas madaling digest kaysa sa dairy-based options. Huwag kalimutan ang hydration. Pakwan, kahel, at melon ay masarap na isama bilang side dish sa almusal. Ang dapat iwasan, processed meats tulad ng hotdog, bacon, at longganisa. Mataas ang mga ito sa sodium at maaaring mag-trigger ng pagtaas ng blood pressure. Iwasan din ang canned goods na may preservatives at instant noodles na puno ng artificial flavoring. Isipin mo ang almusal hindi lang bilang pampabusog, kundi bilang unang sandata ng katawan mo para sa buong araw. Sa bawat kagat ng tama at maingat na pagkain, binibigyan mo ng lakas ang bato mo na patuloy na magsala, maglinis at magprotekta. Pito, iwasan ang creatine supplements. Si Aling Dory ay 72 taong gulang. Kahit retired na siya bilang guro, aktibo pa rin siya. Sumasali sa community Zumba, nag-aalaga ng mga apo, at minsan sumasama pa sa hiking ng mga senior group nila. Pero isang araw, may narinig siyang usapan sa palengke. Aling Dory, bakit di mo subukan yung creatine? Pampalakas daw yan ng muscle kahit matanda na. Hindi niya agad pinansin. Pero makalipas ang ilang linggo, sinubukan niya. Isang sachet tapos isa pa. Naramdaman nga niyang mas energized siya. Pero makalipas ang halos isang buwan, bigla na lang siyang nakaramdam ng hilo, pananakit ng batok, at paminsan-minsan na paninikip ng dibdib. Nang ipasuri siya ng anak niya, mataas na ang kanyang creatinine. Sabi ng doktor, "May iniinom ba kayong supplements?" Napayuko si Aling Dory. Creatine po, pero maliit lang naman. Ang paliwanag ng doktor, kahit maliit ang dosage kapag senior ka na at may mahinang kidney function, pwedeng maging pasanin agad sa bato ang extra load mula sa supplement. Ikaw, may nainom ka na bang supplement na inakala mong makabubuti, pero di mo alam kung ligtas sa kidney mo? Ibahagi mo sa comments. Baka may matutunan din kami mula sa karanasan mo. Ang creatine ay natural na matatagpuan sa muscles. Ginagamit ito bilang fuel sa mabibigat na galaw. Pero kapag ito'y naging creatinine sa katawan, ang kidney ang sasaluhin para ilabas ito. Kung malakas ka pa at nasa 22 o 30, pwedeng kayanin. Pero kung ikaw ay 60 pataas, ang karagdagang creatine ay parang biglang pagsampa ng sako-sakong bigas sa isang lumang mesa. Pwedeng hindi agad bumigay, pero tiyak na nasasaktan sa loob. Hindi porket may health sa label ay ligtas na agad. Sa halip na creatine powder, mas mainam na mag-focus sa natural na protina mula sa isda, manok, munggo at gulay. Hindi lang mas ligtas, mas masustansya rin. Simula noon, hindi na muling uminom si Aling Dory ng kung ano-anong supplement nang hindi kumukonsulta. At tuwing may nagtatanong sa kanya, isang bagay lang ang sinasabi niya. Hindi ako nagpapalakas. Ang goal ko ngayon ay huwag lumala. Walong pumili ng tamang bitamina para sa bato. Sa dami ng vitamins at supplements sa merkado ngayon, hindi na talaga madali ang pumili. Lalo na kung senior ka na, kadalasan ay may isa o higit pang iniinom na gamot araw-araw. Pero alam mo ba na ang maling pagpili ng supplement ay pwedeng makasama sa bato? Kahit pa ang intensyon mo ay gumaling? Una sa lahat, mahalagang maintindihan
na hindi lahat ng over-the-counter na bitamina ay ligtas para sa may mataas na creatinine o may kidney issue. Halimbawa, ang mga supplement na may mataas na dose ng vitamin A o E ay pwedeng magdulot ng toxicity kapag hindi na ilalabas ng maayos ng katawan. At sino ang pangunahing tagalinis ng sobra-sobrang ito? Ang bato mo. Pero may mga bitamina at sangkap na makatutulong din talaga. Isa na rito ang omega-3 fatty acids, lalo na kung galing sa high-quality fish oil. Ayon sa mga pag-aaral, ang omega-3 ay tumutulong sa pagbawas ng pamamaga at pagkokontrol ng blood pressure. Dalawang bagay na mahalaga sa pagprotekta sa kidney. Isa pang kapaki-pakinabang ay ang coenzyme Q10, si CoQ10, isang antioxidant na may kakayahang suportahan ang cellular energy production sa kidneys. Bukod dito, may mga herbal supplements din gaya ng dandelion root at nettle leaf na traditionally ginagamit upang tulungan ang kidney sa pag-detox. Pero paalala, kahit natural ito, hindi ibig sabihin ay ligtas ito sa lahat. May mga herbal na maaring makipag-interact sa gamot mo. Kaya't bago ka bumili ng kahit anong supplement, tanungin muna ang sarili mo, ito ba ay kailangan ko talaga? At higit sa lahat, kumonsulta sa doktor mo. Mas makabubuting sumandig sa blood test results at personalized advice kaysa basta-basta uminom ng kahit anong nakasulat na for kidney health. Hindi mo kailangang magsiksik ng 10 kapsula kada umaga para masabing healthy ka. Sa halip, piliin mo lang ang tamang isa o dalawa at siguraduhin ang bawat iniinom mo ay talagang tumutulong, hindi nakakasama. Siyem na kontrolin ang presyon at asukal tuwing umaga. Alam mo ba na ang kidney ay isa sa mga pinaka-sensitive na bahagi ng katawan pagdating sa blood pressure at blood sugar? Sa bawat umaga na lumilipas ng hindi sinusuri ang mga ito, lalo na kung may edad ka na, para kang naglalakad sa lubid na walang hawakan. Tahimik ito sa una, pero kapag sumabog, madalas ay huli na ang lahat. Kapag mataas ang blood pressure, mas dumidiin ang presyon sa mga ugat sa loob ng kidney. Unti-unti nitong sinisira ang maliliit na blood vessels na nagsasala ng dumi sa katawan. Ganito rin ang epekto ng mataas na asukal. Pinipinsala nito ang mga filtering units ng bato hanggang sa hindi na ito makabawi. At kapag nasira ang mga ito, doon na nagsisimula ang pagtaas ng creatinine at iba pang komplikasyon. Kaya napakahalaga na gawin mong habit ang pagmamanman sa BP at sugar level tuwing umaga. Hindi mo kailangang pumunta sa clinic araw-araw. Ang isang simpleng home monitor ay sapat na para malaman mo kung may mali. I-record ang resulta sa notebook o phone at obserbahan kung may pattern ng pagtaas. Ayon sa medical guidelines, ang ideal na blood pressure ay mas mababa sa 120 lentes sa 80 mm ng mercury, habang ang fasting blood sugar ay mas mababa sa 100 mg per deciliter. Kung ang resulta mo ay mas mataas diyan sa umaga, magandang konsultahin agad ang doktor bago pa ito humantong sa tuluyang pinsala sa bato. At huwag mong isiping ito ay OA o sobra-sobra. Dahil sa katotohanan, maraming Pilipino ang nalalaman lang na may problema sila sa bato kapag sobrang taas na ng creatinine at hindi na ito kayang baliktarin. Huwag mong hayaang maging isa ka sa kanila. Ang simpleng pagtingin sa isang numero tuwing umaga ay maaaring maging dahilan para manatiling malakas ang katawan mo. Tandaan, sa edad nating ito, ang pag-aalaga ay hindi na lang opsyon. Ito'y tungkulin natin sa sarili. 10 ayusin ang tulog para maayos ang kidney detox. Si Kuya Fidel ay 66 na taong gulang, isang retiradong karpintero na dating kayang gumawa ng buong cabinet sa loob ng isang araw. Pero nitong mga huling buwan, napapansin niyang mabilis siyang mapagod, palaging masakit ang balakang at laging kulang sa gana. Ang iniisip niya, siguro edad na lang talagang to. Pero ang hindi niya agad napansin, halos 3 oras lang ang tulog niya gabi-gabi. Isang gabi, habang gising na naman siya 3:00 ng madaling araw, napanood niya ang isang documentary tungkol sa body detoxification. Doon niya narinig na ang kidney pala, tulad ng ibang organs, ay may sariling circadian rhythm.
Gumagana ito sa full capacity habang mahimbing tayong natutulog. Doon niya naalala ang mga gabing halos hindi siya nakakatulog. Doon niya naisip, ako pala mismo ang humihinto sa sariling paghilom. Sa susunod na check-up, tumaas na naman ang creatinine ni Kuya Fidel. Wala naman siyang iniinom na gamot na bago. Walang pagbabago sa diet, pero isa lang ang consistent, ang kanyang maikling tulog. Sinabi ng doktor niya na ang mga taong natutulog ng mas mababa sa 6 na oras, kada gabi ay may mas mataas na risk ng chronic kidney disease. Simula noon, unti-unti niyang inayos ang routine. Pinatay ang TV ng mas maaga, nilayo ang cellphone 1 oras bago matulog at nagsimulang uminom ng chamomile tea tuwing gabi. Sa loob ng 2 linggo, gumaan ang pakiramdam niya. Hindi pa bumaba agad ang creatinine, pero unti-unti naramdaman niyang bumabalik ang dating sigla. Ikaw, ilang oras ka natutulog kada gabi? Minsan ang solusyon sa panghihina ay hindi mahal na gamot, kundi tahimik na gabi, maaliwalas na kama at disiplina sa pagtulog. Sa tulog, pinapalakas natin ang kidney. Sa tulog, nililinis ng katawan ang sarili nito. At sa bawat mahimbing na gabi, binibigyan mo ng bagong lakas ang bukas mong umaga. Bonus, isang morning habit na madalas makalimutan. Pero malaki ang tulong sa bato. Tahimik, simple at halos walang gastos. Pero malaki ang epekto. Alam mo ba na ang malalim na paghinga sa umaga ay isa sa mga pinaka-underrated na paraan para matulungan ang katawan, lalo na ang kidney? Oo, tama ang nabasa mo. Hindi ito vitamins, hindi ito herbal tea, kundi tamang paghinga. Kapag gumising tayo sa umaga, karamihan sa atin ay agad humahawak ng cellphone, bumabangon ng mabilis at agad inaatake ng isip ang mga problema. Hindi natin namamalayan, tense na agad ang katawan. At kapag tense ang katawan, humihigpit ang mga ugat, tumataas ang blood pressure at lalong nahihirapan ang kidney. Ayon sa mga pag-aaral, ang controlled deep breathing, lalo na sa unang 5 minuto ng umaga, ay nakababawas ng cortisol, stress hormone, nagpapaluwag ng blood vessels at tumutulong sa maayos na pagdaloy ng dugo papunta sa kidney. Sa mas simpleng salita, ito'y isang reset button ng katawan tuwing umaga. Paano ito gawin? Simple lang. Umupo ka ng tuwid, isara ang mga mata, at huminga ng malalim sa ilong sa loob ng 4 na segundo. Pigilan ng 4 na segundo at dahan-dahang ilabas sa bibig sa loob ng 6 na segundo. Ulitin ito ng 5 hanggang 10 ulit. Sa una parang walang epekto, pero sa pagdaan ng mga araw, mararamdaman mong mas kalmado ka, mas malinaw ang isipan mo at mas maayos ang pakiramdam ng buong katawan mo. Isipin mo, wala kang kailangang bilhin, wala kang kailangang lunukin. Isa lang itong simpleng habit na maaaring makatulong sa pag-regulate ng pressure, pag-normalize ng hormone levels at pagbibigay ng pahinga sa kidney mo. Lalo na kung ito'y pagod na. Sa mundong puno ng ingay at komplikasyon, minsan ang pinakamalaking lunas ay nagsisimula sa isang tahimik na hinga. Ang bato mo, tahimik lang, pero lagi kang nililinis. Tahimik lang ang bato mo, pero bawat araw nililinis ka nito. Walang palya, walang reklamo. At kung minsan dahil tahimik siya, nakakalimutan mo siyang alagaan. Kapag mataas na ang creatinine mo, sinyalis na ito na pagod na siya. Pero ang tanong, hihintayin mo pa ba yon? O ngayon pa lang, kikilos ka na? Ang 10 ugali sa umaga na tinalakay natin ngayon ay simpleng hakbang. Pero huwag mong maliitin ang lakas ng simpleng hakbang na ginagawa araw-araw. Isang baso ng tubig, isang mas payapang tulog, isang almusal na hindi mabigat sa asin o protina. Sa pagdaan ng panahon, ang mga ito ang magiging pader mo laban sa pagkasira ng bato. At ngayong tapos mo ng panoorin ito, gusto kitang tanungin. Aling habit ang pinakanakapukaw ng damdamin mo? May binago ka na ba? I-share mo sa comments. Baka ang kwento mo ang sagot sa tanong ng ibang senior. At kung gusto mong manatiling gabayan sa bawat hakbang ng pagtanda, mag-subscribe ka na sa Gintong Edad. Dito ang karunungan ay hindi lang impormasyon, ito ay lakas. At kung may mahal ka sa buhay na senior din, i-share mo ang video. Hindi para matakot sila, kundi para maalagaan ang sarili habang may panahon pa.